Kayo ay nakatutok sa TVN Philippines. Ako si Ting De Leon Mariano at heto ang ulo ng mga balita. November 4, isang ulat ang aming natanggap sa di umano'y demolition operation sa ilang kabahayan sa Barangay San Roque sa bayan ng La Paz, Tarlac. Nang sadyain ng news team ang naturang lugar, tumambad sa amin ang mga residente ng naturang barangay at ang mismong demolition team na nagpapalitan ng maaanghang na salita. Nasa akto ring ginigibana ng demolition team ang nasa 16 na kabahayan doon na ayon sa kanila ay nakatayo sa lupaing pag-aari umano ng pamilya Sevilla at Hoson. Batay sa salaysay ng ilang taga roon, bandang alas 5:30 ng umaga nang biglang humanay ang mga manggigiba at simulan ang demolisyon sa kanilang mga tahanan. Ayon sa ilang residente na kamag-anak ng pamilya Gozun, ang pamilyang pangunahing apektado ng demolisyon, mga lolo pa nila ang tenants ng mga orihinal na may-ari ng lupa. Ibinigay na rin umano sa mga ninuno nila ang karapatan at titulo para dito. Mga kamag-anakan na lang umano ng mga Sevilla ang humahabol sa pag-aari ng lupain doon. Ngayon nakikita nyo po kung anong nangyayari rito sa amin. Bakit po nagkakaroon ng demolition ngayon dito? Sino pong nag-utos o sinong ano? Hindi po namin alam. Ang may impluensyang tao siguro, mapipera. Hindi po namin alam. Basta't nagkaroon lang po sila ng order. Yan, sirain ng mga... Guluhin kami rito ng mga nananahimik. Na dito na kami nagsitanda. Mga ninuno namin. May nabanggit ho kayo na may mga nasaktan. Nakita nyo ho ba na yung mismong sa demolition team ang nananakit ng mga kasama? Wala naman pong ibang mananakit dito kung hindi sila. At nakita nyo pong armado ba yung mga... Yun po, may mga gamit silang nakasimple, may mga dala po silang bag. Ando po ang prueba namin. Nasa ospital ang ilang kamag-anak namin, tinakbo sa ospital. May mga tama. Gusto po namin ipaabot sa inyo, ano po bang naisparating sa aming mahihirap nitong ginagawa sa amin na ito. Ito po ba ang plano niyo sa amin? Maging magulo ang buhay, maging miserable. Bakit po nagkakaroon ng demolition dito? Sino po ba yung may mga may-ari ng lupa dito? Ba't pinapalit yung mga... Si Hoson Sevilla daw ang may-ari dito. Ngayon, ang lolo namin ay tenant dito. 18 years old pa lang ang lolo namin tenant ng Sevilla. Ngayon, nang dumating ang ilang pung taon, siguro mga 70 years, dumating bigla ang may-ari ng sinasabi nilang Sevilla. Na hinihingan kami ng 30,000 na buwis sa loob ng 5 araw. Pag hindi namin naibigay, babayaran namin at aalis pa kami. Ayan, kasalukuyan dapat may hearing. Nung nakaraang Friday, may hearing dapat yan, hindi dumating ang abogado ng Sevilla, Hoson. Nireset ni judge sa ganon na kung pwede, 5 ang hearing. Bago dumating ang may abisa na sa amin na i-demolish na. Pero may apila na kaming nakatanggap sa korte. Kaya hindi namin inaasahang gaganituhin pa kami. Dahil tinanggap naman nila ang apila. Na dapat 7 bahay lang yan, pero nilaganas nila ang 16 bahay. Ang nasa court of order, 7 bahay lang po. Ito po, hindi kasama. Itong mga bahay na ito, maraming hindi kasama, ginibanan nila lahat. Kaya kami nag-apila dahil nalaps na po ang kanilang pagdidemolisyon sa loob ng 5 taon, hindi nila pinatupad, 3 taon, laps na po ang kanilang order. Kaya po kami lumalaban na nakikipagkuhan na buksan itong kaso na ito dahil tutukan. Dahil laps na po ang pinaghahawakan nila na court of order ng demolisyon. Naglaps na po yan. Hawak po lahat ng abogado namin yan ngayon. Binigyan umano ang mga residente ng palugit upang makalipat. Ngunit ang biglang panggigiba ng maaga sa araw na iyon ay sadyang hindi makatao. Hindi inintindi ng demolition team umano ang mga bata na natutulog pa sa mga oras na iyon. Ilang saglit lamang ay lalong uminit ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo dahil ayon sa isa sa mga nanggigiba ay binato sila ng mga tao kaya nagkaroon ng habulan at pagmumurahan. Napag-alaman din na nagkaroon ng insidente ng barilan sa mismong lugar kung saan 2 residente umano ang nabiktima at maraming nagsabi na ang pamamaril ay gawa umano ng isa sa armadong demolition team member. Ayon sa anak ng isa sa mga nabaril na tumangging humarap sa kamera, tutulungan ng kanyang tiyuhin ng ama nang pukpukin din ito ng tubo sa ulo ng isa din sa mga nagde-demolish. Ang 2 nabaril at 1 napukpok ay isinugod umano sa kalapit na pagamutan doon.
At bukod pa dito, hinala rin ng dalaga na ang demolition team din ang nanguha umano ng pera na nagkakahalagang 50,000 pesos na kita nila sa ibinentang alagang baboy. Opo. Papa ko po yung nabaril kanina. Tapos sumugod po sila dito mga bandang 5:30. Nagulat na lang po kami kasi po naglalabas si mama ko ng mga madaling araw po. Nagulat na lang po kami nung time na dumating sila kasama yung mga pulis saka yung magdidemolish po. Halos hindi po, dapat po, di ba, dapat mauuna muna yung mga pulis bago yung magdidemolish. Pero sabay na sabay po silang dumating that time. Tapos po, syempre po, tulog pa po yung mga tao. Halos po yung kapatid ko natutulog pa po. Binuhat lang ni mama ko nung ginigiba na po nila yung bahay namin. Tapos binuhat po ni mama ko sa aling ko para ilipat po sa kabilang bahay. Halos wala po silang awa. May sakit po silang may baril pa po sila, meron pa po sila mga kutsilyo sa likod, yung po mga magdidemolish. Tapos po yung mga pulis, nasan po sila? Dapat po, di ba, peacemaker sila, hindi po sila gumagalaw, naka-standby lang po sila, nasan po sila. Tapos si papa ko na baril, nasa Jackson po siya ngayon, tsaka yung tito ko po, natamaan siya sa may ulo. Bali, pinukpok po siya sa may ulo nung kukunin po niya yung papa ko eh. Nakita niyo kung sino yung nakabaril? Ako po hindi ko nakita kung sino yung bumaril, pero once, isa po sa mga tao dito yung nakakita kung sino yung bumaril. Alam po nila kung sino. Positibo po yung galing sa mga sa mga demolishing team yung mga namaril, Hindi po namin alam kung sa mga demolish po o yung mga humaharang po o yung mga pulis. Hindi po namin maintindihan eh. Kasi kaagad na lang pong kararating po galing palengke si papa ko. Kasi po kakatay po kami ng baboy sa palengke. Pagdating po niya, nilapag po niya yung dala niyang baboy tsaka yung dala niyang almusal namin. Pag po nakita na lang po nung tito ko na may baril, tama po sa may lihita si papa ko tsaka dito po sa may balikat niya. Sa sobrang taranta po namin, siyempre po kahit naman sino natatarantang tao, magtatatakbo po na kasi madaling araw, halos madilim pa po dito eh. Tulog pa yung mga tatao. Siyempre po kami unang nagising, nagtatakbo po ako sa daan, ginising ko yung mga kasama namin na, oy, ayan na yung magdidemolish, yung wallet po ni mama ko nandun, sila po yung unang pumasok. Lisensya po niya nandun. Kulay itim pong wallet yun. Nabanggit nga ho nung mga kapitbahay niyo na may nawawala na nasa halaga yata ng 50,000. Kayo po ba yung sinasabing nawalan ng pera na? Oo, si mama ko po yun. Yung mama ko po, si mama ko po ngayon nasa Hospital. Sa hospital po, sinundan po At hinala po nila na yung mga demolisher. Kasi wala naman pong ibang kukuha eh. Sila po, pagtakbo po namin, andyan na po sila sa may harapan namin. Kasi po yung naglalabas si mama ko, yung wallet niya, nandun po sa may lamesa. Nakapatong po dun. Kaya wala po talagang posibleng kumuha nun eh. Kung yung mga tao po kamo dito, hindi po nila kukunin kasi nandun po kami lahat eh. Nagtatakbo po kami dun. Kinapanayam din ng news team ang mga miyembro ng demolition team at itinanggi ng mga ito na sila umano ay armado at ang mga tao pa ang nanggugulo. Sila umano ay legal na gumagawa lang ng kanilang trabaho. Nagigipagtrabaho lang dito, hindi naman kami pumasok kami dito, nagulat kami ng kapayapa sa kanila. Mga aligasyon po sinasabi ng mga residente na nananakit daw po kayo ng mga may-ari ng bahay. Sila po ang nananakit sa amin, hindi po kami. Nagbabato po sila. Nagtatrabaho po kami ng maayos. Bigla nila nakita nyo, nakaharap na kayo, tinirador pa ako. Paano masasabing makatarungan ang ginagawa nila? Pero meron daw hong mga armado sa inyo, sir? Wala akong masasabi, sir. Maliban sa mga pulis, sir. May mga pulis tayo na kasama. Paano kung magdadala ng armas, sir? Sige nga. Sa lugar ay makikita ang ilang tropa ng anti-riot police at mga armadong PNP personnel na gumitna sa mga naggigiriang mga grupo. Ayon sa hepe ng La Paz PNP, mapayapa umano ang isinasagawang operasyon sa bahaging iyon ng Barangay San Roque at hindi pa kumpirmado ang mga nabaril na biktima. So para sa ngayon, medyo peaceful na, unlike kanilang bagong dating kami, nagkaroon lang ng konting commotion. Wala naman kaming na-confirm na mga baril. Siyempre hindi rin kami sigurado kung how true yung report na yun. Kaya lang yung mga operatives din namin nandiyan sa loob para magmasid kung gaano katotoo yun. Sa parte namin bilang dito sa kapulisan, kami ay narulungkot din dahil sa nangyari sa kanila. Dahil biro ko na matagal na silang nakatira dyan at bigla naman ganyan ang nangyari. Kaya wala tayong magagawa dahil iyan ang desisyon ng ating korte. Kaya pinapatupad ng kailangan
ipatupad ng sheriff. At yun naman ang role natin dito ay mag-secure para maging peaceful yung implementation ng demolition. Taliwas naman ang opinyon ng mga residente dahil kung mapayapa umano doon ay walang mababaril at hindi sana magiging magulo. Sa paglibot ng TVN News Team sa lugar, makikita ang mga barikada at mga placards na inilagay ng mga residente. Ang mga bahay na ginigiba na halos karamihan sa mga ito ay konkreto ang pagkakagawa at ang mga kasangkapan na inilabas ng mga residenteng pinalalayas sa araw na yon. Mga gibagibang pader at mga basag na bintana at sira-sirang bahay ang makikita doon na mistulang dinaanan ng malakas na bagyo. November 3, mahigit sa isang linggo matapos ang barangay elections, aming tinungo ang tanggapan ng COMELEC sa City Hall upang alamin ang mga nagwaging kapitan. Sa pagpili ng mga Tarlakenyo ng kani-kanilang mga barangay officials gamit ang kanilang balota, ibinigay ng COMELEC ang sumusunod na mga resulta sa mga naihalal na barangay chairman mula sa 76 na barangay ng syudad. November 1, araw ng Undas, maraming Tarlakenyo ang muling nagtungo sa iba't ibang sementeryo upang dalawin ang kanilang yumaong mahal sa buhay. Sa kabila ng ulat ng pag-ulan hanggang Disyembre, naging maaraw ang lagay ng panahon sa araw na yon ng mga namayapa. Dahil dito, marami ang nagkaroon ng pagkakataon na muling madalaw ang kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Marami ang umuwi sa Tarlac upang obserbahan ang Undas. Ngunit kumpara sa nagdaang Undas, mas kaunti ang mga pumunta ngayon kaysa noon, upang umiwas sa init ng araw dahil iba na talaga ang alinsangan ng panahon ngayon, nakapanlalagkit. Bandang mag-aalas 5 na nang dumating ang maraming tao sa sementeryo. Sa kabila nito, napanatili ang kaayusan sa mga sementeryo dahil sa pagroronda ng kapulisan at pag-istasyon ng Army Reservist. Ang trapiko ay maayos din dahil sa tulong ng ilang barangay tanod, ngunit marami pa din ang nahirapan sa pagparada dahil limitadong lugar para dito. Sa isang private cemetery, seguridad ang pangunahing inasikaso dahil ang mga gwardya ay nag-full inspection sa bawat pumapasok. Band music at fireworks display ang ilan sa mga entertainment na naroon upang hindi mainip ang mga tao. Ang grupong Cool Artist ay gumawa naman ng kakaibang gimmick sa mismong sementeryo at ito ay paglikha nila ng mga figura na nakabase sa isang kinagigiliwang computer game sa kasalukuyan. Upang mapagkakitaan, sa halagang 5 piso ay maaaring kuhanan ng litrato ang mga obra maestra ng naturang grupo. Samantala, marami man ang kaaliwan sa sementeryo, hindi pa rin nakalimot ang nakararami sa tunay na dahilan ng pagpunta sa lugar na iyon. At ito ay pagdarasal para sa mga kaluluwa ng mga sumakibilang buhay. Para sa Dateline This Week, Christian Reyes nag-uulat. Sa isang panayam sa isang national news TV program kay Tarlac Representative Susan Yap Sulit, kanyang tinalakay ang inakdang batas ukol sa anti-corporal punishment. Balita ni Angelo Simbol. Sa pag-interview ni Ces Oreña Drilon sa programang Rundown ng ANC noong October 15, layunin umano ng batas ang pigilan ng mga magulang at mga tagapag-alaga sa pananakit ng kanilang mga anak dahil umano malaki ang magiging psychological effect nito sa kanilang paglaki ayon kay Yap. Dapat umano ay positibo at hindi bayolente ang gagawing pagdidisiplina sa mga bata. Lumabas kasi sa datos ng Save the Children in the Philippines, nasa 82% ng mga batang Pilipino ang sinasaktan ng pisikal. Kasama na rin umano sa pananakit ang verbal abuse sa mga bata na isa sa pinakamataas na kaso sa bansa at ang pagkakaroon ng batas laban dito ang magpapatigil sa mga child abusers sa paggawa nito. Dagdag ni Yap na ang ginawa niyang bill kasama ang bill pa ni Representative Herrera D ay hindi para gawing kriminal ang mga magulang kundi ay ituro sa kanila ang hindi bayolenteng pagdisiplina ng bata. Isa rin umano sa dahilan ng Tarlac Representative sa pagpasa ng naturang bill ay dahil sa ulat ng pananakit sa isang 5 taong gulang na batang babae ng dalawa niyang kuya matapos na hindi ito sumunod sa kanilang inuutos.
Halos mamatay umano ang bata sa kamay ng dalawa nitong kapatid. Bahagi rin ng batas ang assessment and intervention sa mga barangay sa pangunguna ng DSWD, DepEd at TESDA na magbibigay pagkakataon sa mga magulang, mga bata at iba pang institusyon na makipagtulungan sa pagpapalaganap ng tamang parenting sa pamamagitan ng anger management seminars at trainings. Ayon kay Congresswoman Yap, positibo siya napapasa ang kanyang batas sa 14th Congress dahil inaprubahan na ito ng lower house maliban sa Senado dahil wala umanong kahalintulad na bersyon nito. Ang Anti-Corporal Punishment Act of 2010 ay ang ika-63 na batas na ipinapasa ni Yap sa pagiging niyang Tarlac 2nd District Representative. Para sa Dateline This Week, Angelo Simbol, nag-uulat. Nahalal bilang Chapter President ng Vice Mayors League of the Philippines o VMLP Central Luzon Chapter, si Tarlac City Vice Mayor Miguel Mike Taniedo. Isang boto lamang umano ang kinailangan ng kampo nila Taniedo dahil walang lumaban sa kanila sa eleksyong ginanap kamakailan sa Taniedo Farmhouse. 3 taon ang magiging termino ng Vice Mayor bilang Chapter President ng naturang liga. Ayon sa representante ng Department of Interior and Local Government o DILG na siyang nag-supervise ng eleksyon, ang isang botong nakuha ng mga opisyales ay sapat na at ang mga kandidatong unopposed ay otomatikong panalo. Nangako ang bagong halal na Regional Chapter President na tutulong sa mga suliranin ng mga bayan-bayan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga gobernador at congressmen sa kani-kanilang distrito. Samantala, kasamang nahalal ni Vice Mayor Taniedo, sina Maria Vicenta Vega Cabigting ng Angeles City bilang Vice President, Secretary General si Genevieve Linsao ng Paniki, Ingat Yaman si Irene Bernardo ng Santa Rosa Nueva Ecija, Auditor si Paulino Rolen ng Olongapo City, PRO sina Amado Heneta ng Maria Aurora at Eduardo Santos Jr. ng Pilar, Bataan. Habang miyembro naman ng board sina Manuel Torres ng Dinalungan, Aurora, Rafael Manzano ng Maykawayan, Bulacan, Noelito Castro ng Mabalacat, Pampanga, Leonardo Cruz ng Dinalupihan, Bataan, Ferdinand Bote ng General Tino, Nueva Ecija at Irene Canlas ng San Marcelino, Zambales. Bago ang undas, masayang ipinagdiwang sa SM City Tarlac ang Halloween sa pamamagitan ng iba't ibang costume contest sa isinagawa nilang first and biggest Halloween celebration sa syudad. Ang detalye mula kay Christian Reyes. Ang kasiyahan na isinagawa sa lower ground floor area ng mall at sa ilang bahagi ng SM City Tarlac kung saan nagparada ang ilang tenants suot ang kanilang makatindig balahibong Halloween costumes. Mayroong kuba na may hila-hilang ataol na may bangkay, mayroong nagdamit kamatayan, mayroong mga nagsabampira at nagsaaswang, at mga witches na suot ang malalaking sombrero. Bukod sa mga nakakatakot na kasuotan, sumali rin sa selebrasyon ng Halloween ng SM ang grupong Otaku Cosplayers, ang grupong nagsusuot ng costumes mula sa sikat na anime characters. Nakita sa araw na yon ang buong cast ng Naruto Shippuden, ang dalawang characters ng black anime na Death Note na sina Ryuk Shinigami at si Misa Misa at iba pang pamilyar na characters ng computer gaming. At kung mayroong costume contest sa mga tao, nagkaroon din ang para sa pinakamamahal na alaga ng ilang SM customers and patrons. May pusang dinamitan din bilang witch, may asong nagmukhang maliit na baka, at mayroon ding asong tinaguriang devil dog. Sa 7 pets na lumahok, ilan sa mga ito ay tinanghal na most creative, funniest at cutest pet na nakapag-uwi ng kaukulang gift certificates mula sa SM. Sa kalahatan, naging masaya at kinagiliwan ng marami ang pagdiriwang ng Halloween sa nasabing mall. Mula dito sa SM City Tarlac, Christian Reyes nag-uulat para sa Dateline This Week. Kamakailan din ang ipagdiwang United Nations Day sa SM City Tarlac kung saan isang costume contest ang isinagawa sa lower ground floor ng mall. Ang full report mula kay Angelo Simbol. It's a small world after all at SM Supermalls, ang pamagat ng nasabing event na isang pagdiriwang sa pagkakaisa ng lahat ng bansa sa mundo. Naging well-represented ang United Nations sa araw na yon dahil mahigit sa 20 grade schoolers mula sa Tarlac Montessori School ang lumahok sa Patimpalak. Nirepresentahan ng mga bata ang mga bansa gaya ng Vietnam, Malaysia, Ecuador, China, Norway, Mongolia, Australia, Thailand, ang sariling atin na Philippines, ang Korea, Brazil, 2 mula sa Egypt, ang Mexico, Canada, France, India, USA, Argentina, Italy at Spain. Upang ipakita na nagkakaisa mga bansa, nagkaroon ng community singing ang mga bata ng awiting Heal the World na original song ng yumaong King of Pop na si Michael Jackson. Awiting na nanawagan ng kapayapaan sa buong mundo.
Sa pamimili ng mga hurado na binubuo ng Marketing Department Brand Officers ng SM, itinanghal sina Mr. India at Miss Ecuador bilang cutest boy and girl in UN costumes, habang best in UN costume naman sina Mr. Mongolia at si Miss Philippines. Ang mga nagsipagwagi ay tumanggap ng shopping money mula pa rin sa SM City Tarlac. Mula dito sa SM Tarlac, Angelo Simbol nag-uulat para sa Dateline This Week. Nakikiramay po ang management at staff ng Hightech Cable TV sa pamilya ni City Councilor Glenn Troy Caritativo sa pagpanaw ng kanyang ama na si Retired Assistant Regional Director for DPWH Region 3, Engineer Godofredo C. Caritativo Jr. na yumao noong November 2, 2010. At yan ang mga balita sa linggong ito. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng TVN Philippines, ako si Ting De Leon Mariano. Ito ang Dateline This Week.